Dahil dumadalas at tumitindi ang mga nararanasan nilang pagbaha sa Roxas District sa Quezon City, kinakabahan at hindi na makatulog ng maayos si Gerardo tuwing umuulan. Kwento niya, minsan ay abot hanggang kisame kasi ng kanyang bahay, kaya nasira na ang ilang gamit niya. Kaya sasali si Gerardo sa pagsampa ng reklamo laban sa mga umano'y nangurakot ng pondo para sa mga flood control project. Yung nervyos na nangyari sa akin, yung hindi ako makapag-maisip ng maayos. Kailangan kong singilin sila. Class suit ang balak ihain ng multi-sectoral group na United People Against Corruption o UPAC para sa mga biktima ng pagbaha. 5 billion pesos ang iniisip nilang hinging danyos mula sa 4 na incumbent at dating congressman ng Quezon City, mga contractor na nagpatupad ng mga proyekto sa syudad at DPWH engineers na naka-assign sa lungsod. We have to file a class suit wherein meron kami bawat isa ditong sektor na magre-represent nung sektor na yon. Paano mo i-distribute? We can leave that to the discretion of the court. Na it will be distributed through the SWD o ano. So, pahala yung court doon. Kasama rin sa mga magrereklamo ang mga tsuper na apektado rin ng mga baha. Hindi lamang po kami nawawalan ng kita, malulubog na yung aming mga sasakyan sa baha. Ano ang epekto? Masisira yung aming mga sasakyan. Hindi na kami kumita, magpapagawa pa kami, gagastos. Uunahin ng grupo ang Quezon City dahil kompleto ayon sa kanila ang datos ng Quezon City Hall nang imbestigahan nito ang mga flood control projects sa lungsod. Lumabas sa investigasyon ng City Hall na umabot sa 17 billion pesos ang flood control projects na hindi idinaan sa kanila. Marami sa mga ito ay substandard o ghost project. Imagine pag lumusot yung demand nito sa Quezon City, gagayahin sa iba yan. O, gagayahin sa iba. Kaya pala. No? Na ang tao mismo magdemanda. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, handa silang magbigay ng mga dokumentong makakatulong sa ihahaing kaso. We really need to make these people accountable. If they want our assistance in providing them with documents or additional evidence, we will be more than willing po to assist them on this. Ayon sa opisina ni Quezon City 5th District Congressman PM Vargas na isa sa mga balak ireklamo, pag-aaralan muna nila ito bago magbigay ng pahayag. Sinusubukan din naming kunan ng pahayag ang iba pang pinangalanan ng grupo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.